So, eto na mga kababayan, meron po tayong balita ngayon, mga sangkay, tungkol po dito sa request or petition po ata yun sa Supreme Court. No, hiniling sa Supreme Court na utusan si PBBM na maglabas ng record tungkol po sa kanyang kalusugan at mga sangkay, pinapag-test pa po kung siya ay involved talaga, kung siya talaga ay gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. No, kasi matagal na po nilang issue yan ng mga anti-BBM, no, na baka daw po talaga gumagamit si PBBM ng ipinagbabawal na pulburon. Ngayon, mga sangkay, nagsalita na po si Ralph Recto, no, ang kanyang executive secretary. At ito, may update po tayo ngayon, pag-uusapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so guys, ito yung update kasi may mga nananawagan, mga sangkay. Actually, ito po yung mga DDS, no, na nagre-request na si PBBM daw po kailangan nga daw pong magpa-test kung ito po ay gumagamit talaga. At sa buhok na po yun, mga sangkay. Titingnan daw po sa buhok at ewan ko kung ano ba ang gagawin. Tuloy na ba na magpapatest ang presidente at saka si Ralph Recto? Ngayon, ito yung balita, mga sangkay. Ayan, ito yung balita mula po sa News 5. Alright? So, sabi po dito ni Ralph Recto, ang ating executive secretary, "We will comment soon. We will follow the Supreme Court." So maganda yung sinabi niya, mga sangkay, na susundin nila ang Supreme Court. Kasi nga po, may mga nag-file ng petition para po si PBBM ay utusan. Ewan ko ba't kasama po si Ralph Recto. Hindi ko masyadong nasubaybayan ng istorya nito kasi nga po, nung nalaman ko po na peke yung unang video na in-upload na gumagamit po si PBBM ng ipinagbabawal na pulburon, medyo na-turn off ako eh. Akala ko kasi totoo yung video na ilalabas. So hindi ko alam itong si Ralph Recto ba't nadamay, mga sangkay. So ayon sa Supreme Court, nakarang araw, naglabas po sila ng kautusan, no, sa Palasyo ng Malacanang na pinagko-comment sila PBBM at saka si Executive Secretary Ralph Recto tungkol po dito. So, kailangan nila mag-comment, kailangan nila sumagot tungkol po doon sa sinasabing panawagan na utusan po ng Supreme Court sila PBBM, kasi yun na po yung pinakamataas na korte. Kapag magsalita na po ang Supreme Court, kumbaga tapos na po yung laban, kailangan mong sumunod. No? So, ito po yung dahilan kung bakit po ginagamit ngayon ng mga anti-BBM yung Supreme Court, 'di ba? Lagi po nilang takbuhan 'yan, mga sangkay. May nag-comment pa nga po diyan na sabi po niya, akala po ata nila ang Supreme Court parang tatay nila na palagi na lamang pong takbuhan, mga sangkay, kapag gustong magsumbong. Ngayon, eto na, ang sabi ng Supreme Court, no? Pinagko-comment, no? Inutusan ng Supreme Court or ng Korte Suprema sila PBBM na magkomento. Hindi para magpa-test. Okay? Magkaiba po yun, ha? Kasi ang akala ng iba, mga sangkay, may mga kumakalat na fake news na ayan na, magpapa-test na si PBBM kung siya talaga ay gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Ako, mga sangkay, yung komento ko dyan, magpa-test man si PBBM o hindi, o kahit sabihin na po natin, hindi, walang problema. Kasi nga po, presidente po siya ng Pilipinas. Actually, di naman po kailangan. Kaya nga lang, mga sangkay, siyempre, may mga nananawagan din, mas maganda din po, no, na mapahiya yung mga nag-aakusa sa kanya. 'Di ba? Halimbawa na lang, lumabas na negative. Napapahiya yung mga nag-aakusa. May pambato na. Pero, kung sa tanong na makukontento ba yung mga anti-Marcos kapag lumabas ang resulta na negatibo,
Ang masasabi ko hindi. Kasi nga po, ang sasabihin pa rin po nila dyan, dinoktor, dinaya ang resulta. Ganun lang po yun, mga sangkay. Diba? Dinoktor, dinaya ang resulta. So, ganun ulit. Parang ang kwento, wala rin. Wala rin kwenta yung pagpapatest kung ganun lang din po ang sasabihin, hindi po sila maniniwala. Ngayon, sabi po dito mga sangkay, tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na magsusumiti sila ni President Bongbong Marcos ng komento kaugnay ng inihaing petisyon ng Korte Suprema para atasan ng Pangulo na sumailalim sa physical at mental examination. Oh. So, ano pala to mga sangkay? Physical, kailangan nila ipa-check yung kanilang katawan kung okay pa. Baka mamaya, kasi di ba may ugong-ugong na may pinapakalat na fake news na si PBBM daw po may sakit. Stage 4 nga daw po mga sangkay, pambihira talaga. Ngayon, maliban sa physical, meron din pong mental. Ewan ko bakit pati sa mental. Iniisip po ata nila mga sangkay na may tililing si PBBM. Pambihira. Tingnan nyo naman si BBM kung makipag-usap sa international, mukha bang may problema sa kokote. 'Di ba? Pero sinama nila dito, mga sangkay, mental. At sa naturang petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, hiniling din, ito maliban po sa physical and mental examination, hiniling din ni Pantaleon Alvarez sa Korte Suprema ang pag-disclose ng Pangulo sa resulta ng naturang examination. Yun po yung mga sangkay, panawagan. Ngayon, maliban dyan, hiniling din po ng taong ito, mga sangkay, sa Korte Suprema na magpa-test si PBBM kung siya po ay talagang gumagamit daw ng pinagbabawal na pulburon. Naniniguro. Pero mga sangkay, alam naman po natin yan. Lumabas naman ang resulta na hindi gumagamit si PBBM, hindi pa rin po sila makukontento. Kasi ang sasabihin pa rin nila mga sangkay, dinoktor, walang kwenta, dinaya, binayaran yung doktor. Ganyan po mga sangkay, di ba? Naalala nyo nung may resulta na po niya sa St. Luke's. Di ba? Nung lumabas yung result, anong sabi nila? Hindi totoo yun. Halata namang dinaya. Walang kwenta yun. Oh. Di ba, mga sangkay? So, wala rin. Ano pang silbi? Kumbaga, wala nang kailangan patunayan si BBM. Okay? Tapusin na lamang po niya yung termino niya kasi wala naman po magagawa itong mga pumapalag kay Pangulong Marcos kasi malapit na po yung 2028. Alright? So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.